Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Bonifacio, isang obispo at martir. Bakit naging matapang si San Bonifacio sa gitna ng paglulupig sa kanya, pagpapakasakit sa kanya, ay dahil nakikiisa siya sa Diyos. Kapag tayo ay malayo sa Diyos, wala tayong lakas. Kapag tayo ay hindi nakikiisa sa Kanya, wala tayong pagpapala at bendisyon. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo ay nagkasala, na natiling mag-isa, malayo sa pagmamahal ng Diyos. Kaya naman tayo din ay nakasakit sa ating mga kapwa. Naway sa kapatawaran ng Diyos, makita tayo muling karapat-dapat kahit nakakaunti lamang makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugo, itiningis ng mga ayaw maniwala, ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo, kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseyo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at ang mga Saduseyo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito at sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aki dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Alleluia, 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 Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama ng tanay sumampalataya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan ay ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang binibigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa. At sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako. At sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala kita at nalalaman na mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinapakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may suma kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw, Father.
Ano po ang sikreto para dumating ang pagpapala sa buhay mo? What do you think is the secret to be blessed by God? Ito po ha, tandaan nyo, napakasimple lang. Ang sikreto para mabasbasan ka, mabendisyonan ka, para matanggap mo ang grasya ng Diyos araw-araw ay ang pagkakaisa sa inyong pamilya. Unity in the family. Ano po ulit yon? Unity in the family. Because if you read in the Bible, in Psalm 133 verse 3, madali lang pong tandaan. 133 verse 3. How good and how pleasant it is when brothers, when sisters, when a family comes together as one. Where there is unity, nakakabit po sa Biblia, God commands a blessing. Wow. Where there is unity, God commands a blessing. Kaya naman po sa ating ebanghelyo narinig natin, pinagdadasal ni Jesus. Hindi lang yung kanyang mga naging alagad o apostoles, pati pa yung mga maniniwala sa kanya. At ang dinadalangin, pinagdarasal ni Jesus para sa kanila ay pagkakaisa. Kasi kung walang pagkakaisa sa mga sumusunod sa kanya, walang grasya. Amen? Kahit na anong pagpapala ang ipaulan, ibuhos, ibigay ng Diyos sa iyo, kung hindi ka marunong makiisa sa iba at sa Kanya, walang kwenta. Walang bunga. Amen? Our anointing, our blessings, and our sending begins by being one, united, and connected with God and with one another. Amen? Hindi po nakakapagtaka bakit isa sa mga pinakaayaw ng demonyo ay ang ating pagkakaisa. The devil hates unity. Kasi kapag nagkakaisa tayo, nagiging kamukha natin si Kristo. Amen? Tandaan niyo po, si Kristo namatay. Para saan? Para tayo ay pakiisa sa Diyos Ama. Jesus died for us, sacrificed Himself for us, so that we can be connected, united once again to the Father. At kapag nagkakaisa tayo, doon natin nararamdaman ang presensya, ang pagbabasbas ng Diyos. Kaya, gagawin ng demonyo ang lahat para lang masira niya ang ating pagkakaisa. Pangalan pa lang po ng demonyo, ibig sabihin, pagkakawatak-watak. Look at the root word of the name of the devil, Diablos. Galing po yan sa dalawang salita. Dia means to, Balios means to throw. Ibig sabihin ng Diablos is to throw apart, to make two, to create a division by force. This is the reason why Satan came into this world, to divide us. Ang paghiwalayin tayo sa bawat isa at sa Diyos. Baka nakalimutan niyo po, anong unang kasalanan ni Satanas? Di po ba dati siyang anghel ng Diyos? Lucifer was one of the angels of God. Pero hindi matanggap ng demonyo ni Lucifer. Bakit mahal na mahal tayo ng Diyos? Si Lucifer daw po, talagang nagliliwanag ang kanyang katawan. Yun ang ibig sabihin ng Lucifer. Lucis means light. Punong-puno po ng diamante. Pag lumalakad daw si Lucifer, maririnig mo, may mga trompeta. He is one of the crowning glory. He is one of the proud creation of God. Pero tayo, mga tao, gawa sa putik, gawa sa dumi, sa lupa, mas mahal pa tayo ng Diyos. Hindi matanggap ito ni Satanas, ni Lucifer. Anong ginawa niya? Anong kasalanan niya? He rebelled against God. 1/3 of heaven, hinimok niya na sila'y lumaban sa Diyos. Look at that. Ang unang kasalanan ni Lucifer, ng demonyo, hinati niya ang langit. Kaya nga, nung ginawa ang tao, siya'y nag-anyo na isang ahas. Anong ginawa niya? Kung nakaya niyang guluhin ang langit, kaya niya guluhin ang relasyon ng Diyos
at ng tao. Dahil sa kanyang tukso, nakinig ang tao, humiwalay ang tao sa Diyos. Lumayo ang tao sa naglikha sa kanya. Kung kayang hatiin ng demonyo ang langit, kayang-kaya niya din na sirain, hatiin ang maganda nating pagsasama sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Kaya wag tayong magtataka. Halimbawa na lang, sa politika. Di ba? Ang ganda, naririnig natin, unity. Pero bakit merong pag-aaway? Huwag niyo po sisihin ang mga politiko. Buhay ang diwa ng spirito ng masama. Kagagawan yan ni Satanas. Amen? Ayaw niya kasi na tayo ay maging buo, maging katawan ni Kristo. Nagmamahalan kayo ng asawa mo, ng mga anak mo. Maghanda kayo. Target kayo ng demonyo. The devil will always try to destroy our unity. The devil will always try to divide us. Because when we are divided, we become weak. Amen? Where there is no unity, there is also no blessing. Where there is no unity, there is no love. And when there is no unity, there is no God. Pero ito po ang mabuting balita, pinagdadasal na tayo ni Jesus. Mula noon hanggang ngayon, hinihiling, ninanais ni Jesus ang ating pagkakaisa. Though Jesus prayed for this unity, my dear friends, our work does not stop. Let us help Jesus. Let us help one another. May your daily prayer include for the unity of the church. Yan ang malungkot na kwento eh. Tinatawag pa naman tayong simbahan, ang mistikong katawan ni Kristo. Pero, di ba, aminin nyo, lalong-lalo na kayo po mga tao na simbahan, minsan tayo-tayo na lang nakikita sa loob ng simbahan, nagdadasal tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Tayo-tayo nagsisiraan. Di po ba? Yan ang malungkot na kwento, nagchichismisan. Kasi mga iba, naiinggit, close kay Father. Mga kapatid, wag tayong magpapatalo sa demonyo. Natutuwa ang demonyo pag nagsisiraan tayo. Kaya nga, unang-una din na pinapasukan ng demonyo ay ang simbahan. Hindi ibig sabihin ikaw ay tao ng simbahan na hindi ka natutoksuhin ng masama. Amen? But remember this, there can only be victory where there is unity. There is great power in being one. Kaya nga sabi ni Jesus, wherever there are 2 or 3 are gathered in my name, I am there also in them. Kapag nagkakaisa tayo, nakakaranas tayo ng milagro galing sa Diyos, nagiging present buhay ang Diyos sa atin, sa ating pagkakaisa. Noong pong 2023, pinalad po ako na makapunta sa Europe dahil po sa isang pilgrimage. At isa po sa mga bansa na pinuntahan namin, huli na lang bago kami umuwi dito sa Pilipinas, ay ang Switzerland. I hope and pray that someday you can also visit there in Europe, most especially Switzerland. Ang ganda po. Di kayo magsisisi. Dahil pag nakikita mo yung mga bundok, kala mo buhay yung painting. At isa po sa mga binisita po namin doon ay yung Mount Titlis. Mount Titlis, isa po sa mga pinakamataas na bundok, pinakamagandang bundok doon sa Switzerland. Para makaakyat po kayo doon sa bundok, ang gagawin po, sasakay kayo ng cable car. Ang tawag po nila ay mga gondola. At habang paakyat kami, ako po ay namamangha, bilib na bilib, not because only of the beautiful scenery, pero niyo pong pinagtatakhan ko talaga. Paano sila nakapagtayo ng mga poste, ng mga tore, doon po sa bundok? Nakakatakot po ha? Dahil makikita niyo po madulas, malamig, napakataas, delikado. Sabi ko, ang galing ng tao na ginawa ng Diyos. Pero siguradong napatayo lang yon dahil sa kanilang pagkakaisa. Amen? Hindi nila magagawa yung napaka-imposibleng construction na yun kung walang pagkakaisa sa kanila. Saan ang gagaling ang pagkakaisa? Kung hindi galing sa Diyos. Amen? Marami pa tayong magagawa, mabuti at maganda sa ating buhay. Ang sekreto, ang ating pagkakaisa. Yan po yung ating ipagdasal araw-araw. Habang
Alam natin na walang sawa na nagbabasbas, nagbibigay sa atin ng Diyos ng kanyang grasya para tayo magkaisa. Iba pa rin kung hihilingin natin ito sa Diyos. Remember the secret so that you can be blessed and your family can be blessed. Unity in the family. Because where there is unity, God commands His blessing. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Nananalangin tayo kasama ni Jesus para sa pagkakaisa. Sa paghihintay ng Pentekoste, lumapit tayo sa Kanya at ating hilingin at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Sa lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga na nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Banal na Ama, sa pamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang binabahagi mo sa nag-iisang minamahal mo, bago pa man tinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga martir ay ginugunita, lalong-lalo na si San Bonifacio, ang aming paghahain ay maging kasiya-kasiya nawa sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at saka ikagigindapat ng aming mga dalangin, inaalay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y namatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan
ang iyong anak na naghain sa sariling buhay. Tulad ng naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Dahil sa katatagang likas, o hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayong magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kalooban at ang tinanggap naming iyong bigay. Ngayon ginugunita ang iyong martir na si San Bonifacio ay magdulot nawa sa amin ng kagalingan at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam na alam niyo po may problema kapag walang pagkakaisa. The sign that something is wrong, there is a problem. It is when there is no unity. Hindi ko po alam kung nakakita na kayo ng tao, pag pumipikit siya, hindi sabay yung kanya mga pilikmata. No? Mabibigla ka. Diba? Anong ibig sabihin nun? Pag hindi sabay yung kanya mga eyelids, baka nagsisisure na yan. Hindi po ba? No? So tingnan niyo po, sa katawan pa lang ng tao, pag hindi nagkakaisa, may problema. May problema pag hindi nagkakaisa ang mga tao. Saan nanggagaling ang pagkakawatak-watak? Galing sa espiritu ng masama. Kaya nga, wag sana nating sayangin ang dasal ng ating Panginoon. Pinagdasal niya ang kanyang malagad, pati pa yung mga maniniwala sa Kanya. So, my dear friends, for our assignment today, please include that in your prayer. Unity, not only for our country, but first, unity in our family. Kasi kung sa pamilya mo pa lang, wala ng pagkakaisa, walang kwenta ang pagkakaisa sa buong bansa. Tandaan po natin, ang pundasyon ng ating bansa, ng simbahan, nag-uumpisa sa ating pamilya. Pagdasal niyo po, pagkakaisa, pagmamahalan ninyong mag-asawa, kayo pong mag-ina ng inyong mga anak. Doon pa lang, mag-i-spread out, kakalat ang pagkakaisa sa buong bansa. Kahit na anong gawin mo, hilingin sa Diyos. Huminto na sana yung politikang bangayan, away-away. Kung sa inyo pa lang, dyan sa inyong compound, sa inyong kabahayan,
wala na kayong pagkakaintindihan, pag-uunawa, pagkakaisa, hindi po mararamdaman ang pagkakaisa sa atin dito sa bansang Pilipinas. So pray. Let us be one, asking the Lord for unity, because when there is unity, God commands His blessing. Gusto mo ng pagpapala, umpisan mo sa pagkakaisa sa pagmamahalan sa inyong pamilya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.